Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Alay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating may lalang. Hilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo ay magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, ikaw ay tunay na mapalad kasi wala kang inaasahan kundi ang Diyos. Sa mga pagkakataong tayo nalayo na walay nagkasala,
Magbalik tayo sa pag-ibig at presensya ng Panginoon. Aminin natin at hingin ng kapatawaran ang ating pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Biring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan, na sa iyong patnubay ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan, at sa iyong pag-akay ang mga ito ay aming magampanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nagsalita kay Acab si Elias na taga Tesbi. Isinusumpa ko sa ngalan ng Panginoon ang Diyos ng Israel na pinaglilingkuran ko. Hindi uulan ni hindi man lamang magkakahamog sa mga darating na taon, hanggang hindi ko sinasabi. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Elias, "Umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit, sa silangan ng Jordan. Makaiinom ka ng tubig sa batis at may inutusan akong uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain." Gayon nga ang ginawa niya, lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit. Sa silangan ng Jordan, umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain. Sa batis naman, siya umiinom. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa gawin ng bundok, tumitingin ako. Saan manggagaling ang aking saklolo? Ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Huwag sana akong bayaang mabuwal, handang lagi siya sa pagsasanggalang, ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang Diyos na Panginoon, siyang magbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka magdaramdam sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa mga panganib, ika'y ililigtas. Nitong Panginoon, siyang mag-iingat. Saan man naroon, ika'y iingatan. Di ka maaano kahit na kailan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sumayin niyo ang
Panginoon. at sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila ay tinuruan niya ng ganito, "Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamoy nila ang pinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos ng mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan ng pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo't magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayun din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mabakapanalig, hindi nagkukulang ang Diyos. God always provides. May mga pagkakataon, akala mo wala na, tapos bigla may biyayang darating. May mga pagkakataon, akala mo nireject ka na, sarado na, wala nang pag-asa. Tapos, pagkagising mo kinabukasan, may bagong opportunity na dumarating. Yes, may mga pagkakataon, may mga pintuang nagsasarado, only for you to realize may mga bagong pintuan na bubuksan ang Diyos. May mga pagkakataon, akala mo ubos, wala na. Tapos, may biyayang darating. Siksik, liglig umaapaw pa ang biyaya na dumadating. Manalig ka, manampalataya ka, hindi magkukulang ang Diyos. God will always provide. So, unang pagbasa, yan po yung naranasan ni Elias na napunta po siya sa isang ilang, pero hindi siya pinabayaan ng Panginoon. May uwak. Tama ba? Yung nagbasa na may uwak na nag-ibon na nagdadala ng pagkain sa kanya. Ang ganda po nun. Ano po? Merong delivery ng pagkain. Pinapakain siya. At meron siyang may batis, may tubig na dumadaloy dun sa tabi niya para inumin niya. Hindi nagkukulang ang Diyos. Kapanalig, nakikita mo ba ang Diyos na gumagalaw sa buhay mo? Nakikita mo ba ang kamay ng Diyos na nagpapalakas, nagpapagaling sa iyo? Nakikita mo ba si Lord? Hindi nagkukulang, bagkus laging nagpo-provide ng lahat ng iyong pangangailangan. Kung nakikita mo ang Diyos na gumagalaw sa buhay mo, ikaw ay tunay na mapalad. Yan naman po yung narinig natin sa atin pong Ebanghelyo. Sino ba yung tunay na mapalad? Ikaw, mapalad ka ba? Sino ba talaga ang mapalad? Pag tinanong mo siguro ang isang ordinaryong tao, sino mapalad? Baka sabihin niya, ay mapalad yung maraming pera. Mapalad yung may trabaho. Mapalad yung may malaking bahay, may magandang sasakyan. Mapalad yung maraming followers, yung sikat.
Mapalad yung may posisyon, nasa kapangyarihan. Ano ba para sa iyo yung mapalad? Sinasabi ni Jesus sa ating pong ebanghelyo kung sino yung tunay na mapalad. Totoo naman kasi magagandang bagay yung may posisyon, may pera. Pero napansin po natin, di ba? Maraming mga mayayaman, hindi masaya. At baka yung iba nakulong pa. Maraming mga sikat, malungkot. Hindi makita yung kahulugan ng buhay. Daming followers, pero malungkot pa rin. Maraming mga matataas ang posisyon, pero hindi mapalagay. Yung iba nagtatago. Baka hulihin. Ang taas ang posisyon, pero walang kapayapaan. Maraming may, sabihin natin na sa kanya lahat, ngunit pakiramdam niya, kulang pa rin. Sino bang tunay na mapalad? Ano bang ibig sabihin ng pagiging mapalad dito sa Ebanghelyo na narinig natin? Sinabi ni Jesus, ang mapalad ay yung dukha sa Espiritu, yung nahapis, yung mga maamo, nagugutom at nauuhaw sa katwiran, mga mahabagin, malinis ang puso, gumagawa ng kapayapaan, pinag-uusig dahil sa katwiran. Mapalad ba talaga yon? So, unang dinig parang kakaiba. Paano naging mapalad yon? Umiiyak nga eh. Inuusig nga. Nahihirapan nga. Paano naging mapalad yon? Kasi para kay Jesus, ang tunay na mapalad, ang tunay na pinagpapala ay hindi nasusukat lamang sa laman ng bulsa, kundi sa laman ng puso. Yun ang tinitingnan lagi ni Lord. Puso mo. Hindi nasusukat sa dami ng pag-aari, bagkus gaano ka ba kalapit sa Diyos. Walang problema ka panali kung maraming laman ng bulsa mo. Pero dapat laman ng puso mo ang Diyos. Walang problema kung marami kang ari-arian. Pero dapat malapit ka sa Diyos. Hindi nasusukat sa taas ng posisyon, kundi sa lalim ng pananampalataya. Wala namang problema. May posisyon ka sa barangay, sa parokya, sa gobyerno, sa school. Walang problema yon. Maganda yon. Pinagkatiwalaan ka, binoto ka, hinalal ka. Pero ang tanong, may pananampalataya ka ba? Kasi yung posisyon mo, nagkakaroon lamang ng kahulugan yan kung may pananampalataya ka sa Diyos. Maraming tao may pera. Daming pera. Ano ba yun? Mali-maleta pang pera. Pero walang kapayapaan. Maraming tao may bahay, malaki, pero walang tahanan. Ulitin ko ha, may mga bahay, ang lalaki, mga mansyon, pero walang tahanan. Magkaiba kasi yung house sa home. Magkaiba yung bahay sa tahanan. Ano ba yung tahanan? Pwede kang tumahan. At pag uwi mo sa tahanan, nandun yung mga taong tatanggapin ka, mamahalin ka. Nandun yung pamilya mo. May mga tao, ang daming bahay. Pero pag uwi, hindi sila payapa. Wala silang matahanan. Wala silang maiyakan. Maraming mga tao, opo, may mga fans, followers. Ito yung mga kasama ko, maraming followers to, libo-libo, milyon-milyon. Pero pakiramdam niya, mag-isa siya. Alone. Walang nagmamahal. Ang tao na kung saan ang Diyos ay nasa puso niya, kahit konti lang, ang kanyang, kahit konti lang yung meron siya,
nakakaramdam siya ng kapayapaan. Katulad dun sa unang pagbasa, halos walang makain. Nasa disyerto. Pero ang Diyos, nasa puso niya. God provides. Nagpapadala ang Diyos ng makakain niya. Nagbibigay ang Diyos ng maiinom niya. At kahit naiiyak, nahihirapan, nararamdaman niya ang yakap ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos. Kapanalig, ito yung tunay na mapalad. Mapalad ka hindi dahil walang problema. Mapalad ka dahil kasama mo ang Diyos. Mapalad ka kasi sa iyong pagpapakumbaba, sa iyong paghahangad ng kapayapaan, sa iyong pagsunod sa Diyos kahit inuusig, sa iyong pagiging dukha. Wala kang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Mapalad ka kasi damang-dama mo ang Diyos. Doon sa problema, doon sa sakit, doon sa hirap, mapalad ka kasi wala kang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Damang-dama mo ang presensya ng Panginoon, ang kanyang yakap, ang kanyang haplos. Mapalad ka dahil may malaking gantimpala na naghihintay sa iyo sa langit. Mapalad ka dahil ang puso mo ay nakaugnay sa puso ng Diyos. Ito yung tunay na mapalad. Yung bang nakikita mo ang Diyos, nararamdaman mo ang Diyos, tinatanggap mo yung kanyang paggabay, sumusunod ka sa Diyos, may pera man o wala, may position man o wala, alam mo hindi magkukulang ang Panginoon, hindi Kanya pababayaan, kasi wala ka ng ibang inaasahan kundi ang Diyos. Yan yung tunay na mapalad. Walang makakakuha ng kapayapaang taglay mo. Walang makakanakaw ng kaligayahang meron ka. Kasi alam mo, kasama mo ang Diyos. God is inside you. God is with you. Na kahit may problema ka, alam mo, kaya ko to. Kasama ko si Lord Kahit nadapa, makababangon ako. Kasama ko si Lord Baka may umuusig, baka may umaaway. Katulad ng letter sender po natin, napapagod daw siya sa paglilingkod. Pero kung alam mong kasama mo ang Diyos, konting higa, konting tulog, konting pahinga, babangon, aral ulit, serve ulit, magmamahal ulit sa pamilya, maglilingkod ulit kay Jesus. Ganado. Kasi ang pinaghuhugutan mo ng lakas, hindi tao lang. Ang pinaghuhugutan mo ng lakas ay ang Diyos na laging nandiriyan, nagmamahal sa iyo. Mapalad ka ba, kapanalig? Kung wala kang ibang inaasahan kundi ang Diyos, kung ang Diyos ay tunay na nasa puso mo, kung talagang nakikita mo, God is inside you, ikaw ay tunay na mapalad. Humanda ka. Napakalaki ang magiging gantimpala mo sa langit. Amen. Ang kaligayahan ang pinakamahirap na makamit sa lahat ng mga hinahangad ng tao. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama para sa malalim na kapayapaang nagmumula sa ating buong pusong pagsandig sa Diyos. Ating itutugon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga pinuno ng simbahan naway magkaroon ng tapang
at lakas na ipahayag ang mabuting balita na siyang sagisag ng kasalungatan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Yaong mga naharap sa pag-uusig dahil sa kanilang pagsaksi sa Ebanghelyo, naway makaranas ng kaginhawaan dulot ng presensya ni Kristo sa gitna ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Atin nawang isapuso ang turong mapapalad upang maging banal at masaya tayo sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga may sakit at ang mga tumutugis sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, naway palakasin at hilumin sa kanilang kalungkutan at sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga yumao, naway magkamit ng kaligayahan at kapayapaan ng makalangit na kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Walang hanggang Ama, nababatid namin na may malalim na malasakit ka sa aming kasiyahan. Palakasin mo nawa kami at panatilihin mo kaming malapit sa iyo. Ikaw na pinagmumula ng aming kapayapaan at kaligayahan. Iniiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alay. Aming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tayo nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya'y wastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
bakal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't magkabuhay, kami natubos mong tunay. Kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ang ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, aming Santo Papa, at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kambiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng Panginoong Sus lakas loob, tumawag tayo sa Amang nasa langit.
Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan. Kapayapaan po sa bawat isa. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo na tatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon,
ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumay rin. At pagpalain kayo, pagalingin kayo at ang buo ninyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, ibinabahagi ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salutaris Hostia, Ecce Pandis Hostium, Elabremur Hostilia, Darabur per auxilium, Unitri noce Domino, sit sempiterna gloria, Vivitam sic determino, nobis donet in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo ay manikluod at sumamba sa Panginoong Jesucristo
sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawalan na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nagalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ng pagbabasbas, makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay at ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay at mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aluin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapatanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilin kami sa kapayapaan at sumami namang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacra
de fides supplementum sensum defectum genitori genitoque lauset jubilatio salus non virtus coque siret benedictio procidenti abut loque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prististi eis, Omne delectamentum in sea bentem. oremus. Deus qui nobis ob sacramentum mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, triviveque sumus, ita nos corporis et sanguinis tuis sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iutas insciamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin sa Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin sa Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo, ang mga aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang pagdilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang walhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment done
Muli po maraming salamat po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.